Ako naman, medyo illegal yung pagdating ko dito. Hindi sila yung employer ko sa kontrata. Sobrang dami ng trabaho, sobrang hirap, kaya po natin tiisin yung mga Pilipino. Pero yung pananakit po ang hindi ko natiis. Maliit lang po na pagkakamali, sasaktan ka na niya. Yung dito, pinalabas ko lang sa nanay ko na ano ko sa bintana. Pero sa totoo, inano ko ng amo ko yan. Yung paghatak po niya, hindi ko alam kung sa kuko o may hawak siya na matalim na dagat. So pinaglihim ko po sa pamilya ko yan, hindi ko na po matiis. So inutos niya sa akin, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yun po, sinigaw-sigawan niya ako, minura niya ako na parang halo. Kumuha siya ng
din po. Inampas-ampas niya sa mukha ko at sa dibdib. Ignore ko lang po yun kasi wala naman po ako magawa. Tulong lang ako. Second po, yung pinakamatindi is November po. Yun po, yun na po yung umpisa nung sa akin ng matindi. Almost 16 times ako nakatanggap sa kanya. Halos nabaganin mo ako. Yung lalamunan ko, hindi na ako. Di kahit tubig, hindi ko na po malunok. Kasi naapektuhan na siya. Yun din yung time na niya ako sa dibdib 11 times. Pinapahalik niya po yung paa niya sa akin. Yun po talagang hindi ko kaya, sir. Hindi ko kaya, ma'am. Mga magulang ko, ni kante, hindi nila ako nakanti. Tapos sa kanya lang. Hindi ko na po, wala na pong salita kasi pag nagsalita ka, ipapakulong daw po niya ako. Naulit ko yun noong November 7. November 7, galing din ako sa baba. Pagod na ako maglinis. Umakyat ako doon sa anak niya, naglinis na naman ako. Natingin lang ako sandali doon sa baba kasi first floor ako. Hindi ko alam na nandun na pala yung amo ko, dumating na. Nung nakita niya ako, pinagmumura na naman niya ako. Alam ko pag-akyat niya, sasaktan niya ako. Pag-akyat po niya, diretso siya kaagad doon sa kwarto ng anak niya. Na naman niya ako ng malakas, binato niya ako ng tsinelas sa mukha. Hindi ko na po matiis. So nag-decide po ako ng gabi na yun, hindi ako natulog. Tatakas po ako kinabukasan. Naghintay lang po ako ng oras na wala sila lahat. Ako po ginawa na tumakas. Lakas lang po talaga ng loob yung ginawa ko. Okay lang po yung trabaho, marami, kahit anong dami ng trabaho, kaya ko pong tiisin yan. Pero yung pananakit niya, hindi ko na po kaya. Yung huling text ko sa anak ko, tatakas ako ngayon. Hindi na ko nasundan yun kasi lobat ko talaga yung cellphone na binigay niya. Sabi ko, bahala na yung Panginoon. Saan gabayan ako saan ba na kumukulong. Ako nakaranas na ako ng pang-apat ko to na amo, pero medyo okay naman ng konti kaysa sa mga nakaraan. Talaga mas grabe pa dito. Nakuha lang talaga sa dasal siguro, pero titiis-tiisin ko na lang kasi malapit na rin naman matapos. 7 buwan na lang, kakauwi na rin ako. Walang freedom, walang day off, tsaka pati internet ako pa bumibili sa sarili ko. Walang para sa struggle ng OFW, marami. Kulang sa tulog, kulang sa pagkain, yung iba hindi pa pinapasahuran. Ako naman, medyo illegal yung pagdating ko dito. Hindi sila yung employer ko sa kontrata. Hi everyone, I'm Hilda Calamba at isang DH dito sa Saudi Arabia. Um, 11 months pa lang po ako dito at ang dami ng pinagdaanan. Alam naman po natin na hindi po ganun kadali ang isang maging OFW, lalo na po ang maging isang DH. Dito, sa aking tinatrabahuan, malaki po yung bahay nila. Tapos, meron po akong 7 pinagsisilbihan. At, yung isang buong maghapon, minsan kulang pa para matapos mo yung mga trabaho mo sa sobrang dami. Hindi ka nagpapahinga. Minsan, ang tanging pahinga ko lang yung kakain ako. Kasi, gusto kong matapos talaga sa isang araw. Lalo ngayon, ang hirap kasi walang katulong yung isang anak ng amo ko. So, 2 yung bahay na nililinisan ko. Pagkatapos doon dito sa bahay, tapos tatawagin ako, papunta naman sa kabilang bahay. Tapos pagbalik mo na naman sa talagang tinatrabahuan mo, ang dami mo pang hugasin. Yung trabaho ko, hindi lang siya yung maglilinis, maglalaba, mamamlansya, napakarami kasi
Yung amo ko is nagtitinda siya, yung may mga order siya. Nagluluto siya ng iba't ibang Arabic food at gumagawa din kami ng mga cookies. Yung dumarating yung point na sobrang sakit na ng balikat ko kasi sa sobrang dami ng hugasan, tapos ang dami pang gagawing cookies, tinutulungan ko siya. Tapos, yung mga kamay ko sa sobrang daming hugasin, nagkakasugat-sugat na, at ang dami kong ginagamot, pero kahit na anong gawin ko, hindi siya tumitigil kasi laging babad sa sabon at sobrang tapang ng mga sabon dito. At yung sahod, delayed, minsan 3 buwan, ganun. Ang hirap kasi yung iniisip mo na magagawa mo kasi iniisip mo na may sahod ka pero hindi mo magawa kasi delayed yung sahod mo. Yung iisipin mo na kung saan ka kukuha ng pambayad mo sa mga bills mo sa Pilipinas kasi inaasahan mo yung sahod mo na darating sa araw na yon pero wala kang natatanggap. Kaya nag-iisip ako kung saan ako pwedeng manghiram ng pera para lang mabayaran yung mga dapat kong babayaran. Dumating din sa point na pagising ko sa umaga, sobrang sakit ng katawan ko, ayaw ko na bumangon. Tapos, ayaw ko nang gumawa ulit, magtrabaho ulit. Pero wala namang choice kundi gawin yun. Nag-struggle din ako sa pagkain. Yung tinapay nila, walang lasa. Wala talagang kalasa-lasa compared naman sa pagkain natin sa Pilipinas. Ang laki ng difference. Pati syempre yung Arabic food, ang hirap mag-adjust. Struggle talaga sa akin yun, pati yung language nila. Yung dumating pa sa point na pinapagalitan na nila ako kasi hindi ko na sila maintindihan. Ang dami na nilang sinasabi, pero minsan kahit isa wala akong maintindihan. Sobrang hirap, lalo na sa katulad ko na first timer. My name is Jennifer Purisima. Lignis na pala kasi dito na ako nag-asawa. 31 years old. So, imagine niyo 23 years old pa lang ako nag-abroad. So, 8 years. And then, 8 years in abroad. Here. How did I manage to come here? Una is employment visa ako. So, hindi ako nahihirapang naghihintay lang ako. First, we have lead agency. Dati yun. Tapos, nagkaravan sila sa Davao kasi ang main office nila is sa Maynila. Tapos, naghintay lang ako. I applied like February. Lumabas ang visa on May. Tapos, nag-flight agad ako. Pagkalabas sa visa, may mga medical pa yan eh. May mga accredited pa na center or mga hospital clinic. Galing sa Davao, medical na isubmit dun sa Maynila. May mga ganun pa sila. May speedos pa din. So, nakaalis ako sa Pilipinas on July 8. Summer yun, ang init dito. Tapos, ayun, employment, automatic na yun, employment visa. Yung in-applyan mo sa agency? Ang in-applyan ko sa agency, waitress. Unang trabaho ko dito is waitress. So, dumating ka talaga dito ay sa Pilipinas, nag-apply ka sa agency talaga? Oh, agency talaga. So, pagdating dito, meron na yung accommodation, meron na nag-ano sa amin, sa airport pa lang, meron nang nagsundo, kinuha na yung passport namin from the airport pa lang, hinatid sa bahay, may mga ano na siya, ano na siya, yung everything is organized. So that time you were not thinking about because you know sometimes what happened when, especially when you're going to apply for an agency, you were not thinking that if you come here, the way you applied is not the same like Of course, it's in my mind, no? Especially my family, they're thinking very bad. It's like you're applying for the waitress and they think
yun, you come here, magiging ano ka, yung slaves, Nani. nanny, it's okay. Kung ganun lang, ang iba pa, mga makaamo ka ng mga bastos. Ang narinig kadalasan sa mga probinsya, nung pag-abroad ko is, hindi maganda ang abroad kasi may nare-rape, may ganito, minamaltrato sa amo. Yun ang first thinking. Syempre, natatakot ka din. Pero, syempre, out of your goal and ambition sa buhay, na abroad nga, kasi maano yun sa atin yung hindi pa naka-abroad, mabango yung salitang abroad feeling mayaman, may susuporta, yung mga ganun, maraming pera in short. Tapos, yun. But like for example, do you have any idea already about Dubai? Dubai, actually, nung nag-aral pa ako, puro lang yan sa libro, sa internet, ang ganda pakinggan ng mga tourist spots nila dito. Siyempre, kung ikaw din abroad kailan mapuntahan ko yan, Burj Al Arab, Burj Khalifa, mga ano talaga na center of attraction dito. At saka ang Dubai, kala mo, Dubai lang yun. Hindi pala, UAE pala yun. May mga 7 Emirates pala yan. Which is, ang Dubai lang pinakasikat. Kasi kung sa pinasabihin mong UAE ka mag-abroad, pamilya ko, hindi na naintindihan kasi wala mang abroad sa amin. Tapos, nung sinabi mong Dubai, ayun, medyo alam na nila yan. Kasi kadalasan na nag-a-abroad is Dubai. Parang pinakamalaking lugar na yan. Which is, maliit lang pala. So what year? What year is that? What year? 2012. 2012 and I now arrived here, 20 it's like 23 years old. 23. Too young. Very young. Very young. Okay, so when you came here, you arrived here already. What about your first job? First job. What is my first job? It's waitress. So, you have to undergo training. Actually, hindi ako masyadong nahihirapan kasi sa Pinas pa lang, yun ang pinaka-field ko. Yun ang pinaka-trabaho ko. So, pagdating ko dito, yung trabaho kasi sa Pinas, parang may similarities siya lahat dito. Which is, mag-undergo ka pa rin ng training. So, nasign ako is Dubai Festival Mall. Training ako for 3 months kasi ganun talagang standard. Mahigpit, yes. Daming standard, yes. Mahirap, yes. Mahirap talaga pag abroad ka na wala kang pamilya, wala. Sabihin mo mahirap. Pero minsan kasi pag mahirapan ka na, tapos may sahod ka nang matatanggap, parang paid off na yon. Tapos makapadala ka ng unang sahod mo. O diba? Parang kalimutan mo na yung unang buwan. After nakatanggap ka na ng sahod, parang makalimutan mo na yung pagod. So another struggle naman. Para ano lang yun lang hinintay mo How about the expenses? Expenses. From the start until you arrived here in Dubai. Expenses, of course, probinsya kasi ako galing. So, sa Davao ako nag-base. So, you have to ride a plane with your own expenses. Medical pa lang sa Davao, with your own expenses. Nakalimutan ko na, pero I think around 2,000 plus or 3,000 plus. I'm not sure with the amount. Especially this time, it's different, no? Then, after, medical lang yun, tapos mag-flight ka pa. Magkano yung back and forth na flight mo? Kasi, syempre, first time ko pala nakasakay ng aeroplano kung hindi ako pumunta sa Manila. Kung hindi ako nag-abroad, nag-process sa Manila, first time mo pumunta sa Manila. Ako, napaka-ignorante ko sa Manila pala. I don't know where is this Malati. Kasi nandun yung agency. Basta ang alam ko lang, pagdating ko sa airport, sasakay ng taxi, papunta dun sa agency diretso. Wala nang kemi-kemi, papunta ano pa yung mga ibang lugar sa Manila. Ang binayaran ko, yun na yung mga sa flight mo, alam niyo naman magkano yung sa flight na mga two-way. Hindi ko exact, nakalimutan ko ng exact amount. Pero usually, rate mo ngayon, one way, mga 8,000. 3,000. 6,000. Double na yan. Back and forth. Kasi 3,000, wala ka namang luggage, hindi ka naman dadala ng 3,000 plus one way, pa Davao, yan. Pero bakit meron pa ring dummy ticket, agency ka naman? Hindi, own expenses yun. Kung mag-process ka sa Maynila, yung mga documents, pedos, nag-submit ka, magpirma ka ng kontrata sa Maynila. So, pupunta ka pa sa Maynila. So, syempre, may trabaho ako sa Davao nun. Ibig sabihin yung binili mong ticket, pa lang yun, national?
National pa lang. Oo. Hindi pa papuntang Dubai. Hindi pa. Then pagdating mo sa Maynila, libre naman yung ticket. Pagdating sa Maynila, yung pa-flight ka na talaga, shoulder na yan ng company. Tapos pagdating mo sa Maynila, syempre galing ka probinsya, you have to book hotel. Kung wala kang kamag-anak sa magkano yun? 'Di ba? Magkano din yung... Ikaw lang mag-isa nung time na yun. Ako lang mag-isa, solo. Pero, kasi, may pera na kasi ako noon kasi may trabaho ako eh. Kaya, even my family, they don't know na nag-process na ako pa abroad. Yun ang alam lang nila 1 week before. May flight ticket na ako, may confirmed flight ticket na ako. Bago ako nag-resign. Pati trabaho ko, 1 week before. Ano siya, yung... Kasi ayokong yung may tinatawag kasi silang bali sa goal, silent grinding. Kasi minsan kasi, pag yung mga plano mo na, alam mo yung oncoming pa lang, wala pang nangyayari, tapos ipagsasabi mo na, parang medyo na nakukontra. So, ang ginawa ko is, hinintay kong everything is ready, kasi ayoko nang mapalpak ng mga maghihintay na naman, ganun. So, 1 week before, bago pa nalaman ng pamilya kung mag-flight na ako, kaya hindi sila makapaniwala, even sa company ko sa Pilipinas. Then pagkatapos, pagdating ko pala sa Maynila, may ticket ka na, may visa ka na, tsaka may parang PRO sa Pilipinas na mag-guide from papunta sa sa airport. Tapos, kahit sa immigration pa lang, wala nang sa inyo, kayo lahat, kasi marami naman kayo. Hindi lang kayo isang tao lang din, tapos ganyan. Isang grupo kayo eh. Okay. How about the struggles? Of course, you came here, you're alone. Yes, no family. You have no family. No family. Ang first struggle ko talaga. But you have day off before. Yes, once a week. Nasa kontrata na pala yan. Yung gastos mo doon, magbayad ka pala sa agency niyan. May babayaran kang, placement fee. Yan ang tinatawag ng placement. Okay. So, pag after mabayaran mo yung placement fee, the rest agency na mag-shoulder niyan. Sila na mag-process. Mga tickets mo. Na yan, parang may papel silang ibibigay sa'yo na nandun na yung contract mo, yung pinirmahan mo. Basahin mo talaga kung anong inclusion doon. Ang sa amin naman, free accommodation, free transportation, accommodation mo, yun na yung housing eh. So, ang na lang namin, ay pagtapos may food allowance pala na 300, which is yung sahod talaga namin is 1,200 plus 300 dirham So, na total is food. 1,500. 1,500 yun ang pinirmahan talaga namin, which is totoo naman. Pagdating dito, yun talaga yung yung Magkano rate nun to 2013? 11 Mababa. 11 dirham. 11 tapos ngayon 13. So may 2 dirham Tapos pa nga nababaan pa nga ako sa offer, pero na yun parang nakagastos na ako, sige go na lang. Tapos pagdating dito, the first struggle is yung walang rice. Mabibighani ka kasi dun sa atin ang KFC, maliliit lang yung manok. I mean, hindi ganun kalaki. Pagdating mo kasi dito, alam mo kasi yung company namin is one of the sister companies yung KFC, kasi Americana company yung una kong company dito. No rice within 3 days. So, mangingiyak ka. Wala ka pang pamilya. Kasi ang iba, may mga pamilya, naghahatira ng yung baboy, mga adobo, masarap na pagkain. Ikaw, shit, nagdala nga ako ng rice, noodles, meron doon. Wala naman kaming kaldero. Kasi nga, yung pa yun, yung parang pagdating mo dito, walang lutuan kasi pa yun, yung dito pa lang kayo, hindi pa kayo na-distribute sa each store ninyo. Hindi pa yung pinaka-accommodation, receiving area pa lang yun. Tapos after 3 days, kasi process, yun na yung i-assign kayo sa syempre mag-medical pa yun, mga na yan, company na yan. First, di pagkatapos, second struggle is, syempre, iba ang dito culture, by the way. Culture, lahat sa atin lang simple-simple. Tapos, yung language, iba dito. Kumpleto man ang English mo dito, pagdating, especially sa yung hospitality industry,
Yung, hindi naman lahat ha, may mga, ano naman, may mga ganun pa rin, pero kadalasan medyo ano yung English, pag kumpleto yung English mo, medyo hindi masyado naiintindihan yan. Pero pag isa-isa lang, yung pinakatot lang yung salita mo, especially restaurant, you cannot just have a complete sentence that, would you like to have, I prefer like this, like yung mga inarte na mga words sa atin, yung compare natin sa ating complete mga English. Hindi siya applicable sa restaurant, by the way. Pero hindi lahat ng restaurant. Inino ko yung ibang mga ano din, kasi may mga high-end, may mga level pala yun. Siyempre, Arabic, medyo iba yung English ng Arabic at saka iba yung lingwahe nila. So, you have to learn their language. Kasi, pag order sila dito, yung mga hindi ganun ka-English, turo-turo lang yan. Yung you have to specify, you have to learn the language in their own. So meaning English is not the basis for the work. Hindi. Hindi talaga. Hindi. Kasi sa atin, English, pag may magaling ka mag-English, talino ka eh. Pagdating dito, wala ba yat? Ano lang yan? Magaling ka, diskarte. Yan ang pinaka-diskarte. Magkaintindihan kayo sa guest mo. Kasi pag hindi ka nagkaintindihan, ay naku, ma-charge kaya yan sa'yo. Ganun yun. Tapos, kasi marami kayo eh. Pakikisama sa mga kasama. Kasi pag bago ka palang sasampa, may mga ano na yan eh. Yung luma ako dito. Yung ganun, yung mga ganung... Seniority. Oh, yes. Luma ako. Magaling na ako. Memorize ko na to lahat. Alam kong standard. Syempre, kung bago ka pa lang, syempre, you have to be humble. Whatever is that, you have to humble. Pero, use your mind na kung ano man yung natutunan mo, i-apply mo. Kung anong sinasabi nilang standard. Kasi ako, may mga coach kasi kami, ganun kami sa unang restaurant. May mga coach kami. Pag sinabi ng coach mo na ito hindi standard, ito standard. Follow the standard first before the substandard. That's the success of the yung makatch up mo lahat ng mga trabaho. But that is your first time to be separated from your family. Yes, that's the... no, actually, in the Philippines, yes, I already separated from the family because my hometown is Bukidnon. Then, I studied in Davao. So, I used to be far away from them. But unlike, homesick pala yun. Kahit I used to be far away from my family, masasabi mo pa rin there is homesick. Kasi alam mo yun eh, kasi yung feeling na alam mo sa isip mo na 2 years ka pa dito. Kasi yun ang kontrata 2 years. Tapos hindi ka makauwi kasi hindi naman ganun kadali. At saka may mga rules and condition bago ka pumunta dito. So homesick. At saka iba yung environment. Yung mga dito mo lang kakilala. Pero hindi mo pa ka-close, hindi mo pa masasabing friends turn to family. Hindi kasi bago ka pa may mga... Pero at later on, ma-realize mo yung mga friends mo, they become your family. Yun na yun. Tapos, once ma-close mo, at least, naman yun, unang-una lang yun yung homesick. Una-una lang yun, pagkatapos, kung ano na yun, next time yan is conditional na lang yung parang magkaka-homesick ka. Depende na yun kung may pinagdadaanan ka. Then tapos, depende na din yan sa mga kasama mo. And then, ayun, struggle, yun lang. So, natapos mo yung kontrata mo? Yes. Tapos? Ay, nag-renew pa nga ako. Nakabakasyon pa nga ako. 3 years ako sa first company ko pala. Pero, yun, nag-i-increase yun. Hindi lang ako nag-retain sa, 1.5. Ako noon bago ako umalis is mga almost 2,000 na yung sahod ko. Malaki na yun kasi ang iba hindi, kasi depende yun sa mga performance mo. May kasi, may dagdag 100 pag ganito. After 6 months, yun ang pinaka-rules pala. Dagdagan ka ng mag 1.6 ka. So, after 6 months, nag 1.6 ako. Before 1 year ako, naging 1.7. Hanggang nagdagdagan ng nadagdagan. Tapos, yun na yun. Hindi ka naman gagastos sa bahay kasi free ang accommodation. That's the good thing kung agency ka, tapos ganyang trabaho. At saka, buhay na buhay. Kasi ang trabaho namin is, restaurant waitress. At saka sikat ang Fridays dito sa UAE. So, sa panahon na yun, daming tip. Siyempre, kung doon ka sa mall, yung sahod mo, hindi naman sa pagmamayabang, pero mga waitress or mga F&B nagtatrabaho dyan, alam nila what is tips. Tips, buhay na buhay ka.
Kasi yung sahod mo, just forget your salary by the way. Yun. Yung after ko nag-training, kasi pag training ka pa, hindi ka maka-receive ng fully sa tips. Kasi syempre, pa-follow ka pa lang sa coach mo. Tapos, next company mo. Next company ko is restaurant pa rin. O'Leary's. Medyo lumaki-laki naman ang sahod doon. At saka iba na yun, yung may leave-out allowance na yun kasi walang free So, accommodation. nag-leave out ka na? Yes. Leave out yun. Okay naman. Siyempre, nandun yung... At saka malayo yun, hindi na Dubai ha. Ano na pala yun, Fujairah. Oo, Fujairah. So, sa ibang Emirates na naman ako. So, next company mo. Third company mo. Third company, yun na yung IFA Residential Services. Yun na yung sa lahat, yung F&B ako, di ba? For waitress. Tapos, yung pang third ko is receptionist na ako doon. Pero, ibang-iba siya sa previous trabaho ko. So, doon na yung mga parang clerical, sa reception, parang, anyway, it's like more on admin also, if you think. So, doon na. Then, fourth company, this is the present company that I have. Receptionist pa rin, yun. So, in my 8 years, going to... So, you've been here for 8 years already. Yeah, because it's 2012 So, I how about arrived here. how about the investment? For the investment, yes. Actually, ito pala. For the investment, yung unang company ko, my investment is all my family, by the way. Paral ka ng kapatid. Yun lang yun. Yung focus namin ganun. No ipon nung first, First 2 years, walang ipon. Walang ipon yan. Lalo na umuwi ako. Ay, hindi, may pera naman, pero alam mo yung sabihin mong ipon na hindi gagalawin. Yung pag-uwi mo, wala, labas. Lahat, labas. Pagbalik mo dito, zero balance. Kasi mostly, di ba, sinasabi nila, nagtatrabaho ka sa ibang bansa, tapos uwi ka, wala kang pera. What do you think is the most, one of the problems of the OFW? Bakit pag umuwi sila, wala silang pera? Mindset yan. Kasi, lahat ng pera nila, pinapadala. May family. Yes. May family, masingle or walang pamilya sa Pinas. Kasi kadalasan natin, pagdating natin sa abroad, yung obligasyon natin nagdo-double or triple Ganon. At saka mindset ng mga Filipino. Padala. Alam mo yung kahit mga sapatos, yung mga ganyan, alam mo, normal na yan sa atin na may manghingi. Yun naman, tayo naman, medyo marupok. Ayun, sige, padala, mangungutang, kasi padala sa atin. Alam mo yung minsan, wrong, perception sa yung ganun. Pero later on, kung ma-realize mo, pag uwi mo, ako naman, kasi may naging focus ko talaga pamilya ko kasi ayaw ko namang, gusto ko sila mapaaral. Kasi nakalista yung mga goals ko pala, bago ako pumunta dito. Though in the first, sa unang company ko, light lang siya kasi nagpaaral ako yun lang, nagpaaral ako ng kapatid. Pero hindi ako napayos ng bahay Pero when I went home, may mga kaibigan kasing sinabihan ako, huy, abog ka, panapayos bahay mo. Buslot-busloton kung sa Bisaya pa. Buslot-busloton? Basta, walang semento para sa bahay namin. Pangit, as in. Pero doon ko na-realize na I have to step forward. Total, okay naman yung mga kapatid ko. Doon may mga maliliit pa, pero hindi na ganun kabigat ba? Tapos, yun. Nasa isip ko na yan, bibili ako ng lupa. Yun. Abroad ko na sa isip. Isip pa lang bibili ako ng lupa. Tapos, syempre mahal ang lupa sa Pinas. Pagbalik ko, nung pagbalik ko dito, yun may nakita din ng lupa doon. May tinignan ako, ayun, may lupa. Which is expensive, 200,000 yun. Residential lang yun, sa amin. Pero naman yun, pero maganda ng lugar na yun ba? Hindi na doon sa, sa barangay pala. Kasi pinaka-on home namin, sa barangay. Medyo hindi pa ganun kasimentado, pag uulan, hindi pa basta mahirap ang daan doon. Inaisip ko yung mga kapatid ko, mahirap sila mag-aaral din, medyo delikado sa motor. So what brings you to go abroad? Family. Your goal. Kasi sa Pinas pa lang, dapat may goal ka naman Pero pagdating mo dito, mostly kasi sa
kadalasan sa mga nai-interview ko, sa mga nakikilala ko na mga OFW, yung bang hirap na hirap sila dito, tapos pag nakapagpadala sa pamilya, yung pamilya naman, ikaw yung hirap na hirap kang kumain dito. Yes, Tapos tipirin pag- mo sarili mo for the sake of your family. Tapos sa mga pagdating taga- nila nung pagtanggap ng pera, Ay, nakikita ay mo normal na yan, yung... normal na yan siya. Alam nyo, minsan sasama ang loob mo kasi pag-receive sa pera, hindi man lang... Alam mo yung, ang mag-unang send sa'yo, yung ano na ba, halimbawa yung exchange dito. Your beneficiary already receive your padala, mga ganon. Tapos, nag-ano na lang sila, nakita mo na lang, nag-snack na pala sila. Wala man lang, hi, na-receive ko na pala ang ganito. Pera mo, salamat. Tangin na ka, salamat. Salamat. Walang ganon. Ay, normal yan siya. Sa una, sasama ang loob mo. Magdadala, hindi naman sila nagpasalamat sa'yo. Kasi minsan, kahit ano lang, kahit pasalamat lang yan, malaking tulong na yan sa'yo. Yung alam mo yung ang sarap sa feeling na pagdating, nakaka-receive pa lang nila, bago mo na, wag mo namang, minsan kasi masakit sa dibdib pag nauna pa yung, yung exchange na beneficiary. Mas maganda pa rin yung unahan yung sa pamilya mo, ay, na-receive ko na yung pera, salamat ha, sunod ulit. Mga ganon. Normal na yan siya. Siyempre, hindi maiwasan, no? Sometimes you have your relatives, you have your friends. They might think that you have everything already since you are here in abroad, so they have to ask you for money. So how is that for you? Actually, ako marupok kasi ako sa mga ganon. Bago ako nag-asawa, lahat kahit wala ako, basta mabigyan ko lang. May mga ganon. Minsan lang, hindi naman kasi lahat ng relatives. Alam mo ba, sa totoo, bago ako umalis dito, minsan, paglalapitan mo yung relatives, not specifically my own relatives. I mean, it happens. Yung nangangailangan ka ng pera, nung paalis ka pa lang, walang magbibigay. Pero nung nakakita na sila ng picture na nandun ka na sa ibang bansa, yung mga masasarap na picture background, baka syempre pa-picture ka nun kasi ignorante. Dubai to eh. Tapos makita ng mga friends, mga relatives, mga ganon, feeling nila ang yaman-yaman muna, kaya mangutang ng pera. So, tatakbuhan ka. Yes, may ganon talaga. Sige, may ganon talaga, may manghiram. Hoy, ano pala ng hiram ha? Kasi pag manghiram pala, term na hiram, once nandito ka sa abroad, parang hiram, ano na yan, forget. Makalimutan na yon, hiram lang yan sa salita, pero hingi na pala. Ganon yun. So it happens to you also? Yes, it happens, yes. I think almost everybody. Everybody, even families, they will ask you money. They will say borrow. Borrow. Borrow in the terms of the family, hindi yan hiram. Minsan, ano lang yan, yung hiram pero hindi nababayaran. Yung ganun. It happens. Pero talagang minsan nangyayari. Kaya nga, message ko sa mga FW, kung magpahiram kayo sa, family or, within own direct family, hiram na kaya nyong kalimutan. Huwag kayong magsabihin ng hiram din tapos sasama ang loob nyo kasi hindi kayo nabayaran. Yung kaya nyong kalimutan, yung pinaka-advise ko, kahit sa mga kapatid ko, sinabihan ko yung kapatid ko, na kung yung kaya mong kalimutan, kasi minsan sasama ang loob mo, kung iniisip mo, yung laki na napahiram ko, tapos hindi man lang nagbabayad. Syempre, family mo yun, at saka alam mo naman yung status nila, hindi mo, syempre, walang din yun, yung tama lang sa pamilya nila, so syempre, hindi mo man may force na magbayad din sa'yo. Tapos, naranasan mo rin ba na nakaalala lang sila sa'yo pag mayroong kailangan? Yes! Of course! Diyos mio, ganun yun. Naalala ka lang nila pag may kailangan kasi nangangailangan pala ng pera. Kasi pag nasa abroad ka, walking money ka walking money. So, pag may na-receive kang kamusta, alam mo na yung kasunod. Iba, kumusta? Pag kumusta, yun na yan, pautang. At saka hindi yan hingi utang ang term. Yung mga pahingi naman hindi, uso utang. Tapos hingi na pala, yung ganun. So yung last message mo, kasi alam mo, pag nandito sa abroad, yung bawat dirhams na natanggap mo, bawat perang natanggap mo, pinaghirapan mo talaga. So, ano ang magiging mensahe mo sa mga taong pinapadalhan mo, sa pamilya mo na pinapadalhan mo, or kahit sa kanino man na mayroong mga pamilya dito sa Dubai? Ang mensahe, yes, yung yung pag magpapadala kayo, ano ngayon?
Anong message ko sana magpapadala? Anong message mo sa lahat ng mga OFW at sa lahat ng mga kamag-anak na mayroong OFW doon sa mga perang pinapadala? Kasi alam natin na yung mga perang pinaghirapan natin dito ay hindi basta-basta. Yung message ko pala sa mga lahat ng OFW, tsaka sa pamilya sa Pilipinas na pinapadalhan, gastusin nyo naman yung pera na pinapadala, especially galing sa abroad. Hindi yan, hindi lang yun naguhugot ng pera. Hinihintay yan ng isang buwan. Pinagtatarbahoan yan. Iniyakan yan. Minumura pa yan ng amo. Ano pang natatanggap nilang hindi maganda sa amo? Yung isang buwan na yan, yun. Mahirap kitain ang pera. At saka, every feels count. Yung every centavo counts yan. Tinitipid namin ng sarili namin para mapapadalan. So, gastusin naman yung tama, hindi sa luho. Kasi magtaka ka na ng nakagastos na ng kalahati or 1/4 sa pinapadala mo, sa pagkain lang, stack ito, picture. Kakainis kaya ng ganun. Tapos, ang laki ng halimbawa, yung pinapadala mo, may budget ka na ganun mo dito, dito. Tapos, naubos lang sa pagkain. Sapatos, luho, hindi ganun. Dapat isipin nyo na ang nagpapadala dito, hirap na kumita na yan. Isipin nyo kayo ang nagtatrabaho. Kasi ang diferensya kasi sa atin, pag tumatanggap ka lang ng pera, hindi mo alam ang value Basta ang alam mo lang, gagastusin mo yan. Yung nagpapadala, naku, hindi mo pa nga alam, utang pa yun Sa mga taong nanghiram na hindi napagbigyan. Sa mga tao palang mga taong nanghihiram na hindi napagbigyan, wag sasama ang loob kamo. Kasi hindi lang naman kayo ang, alam mo yung hindi kayo ang priority, by the way. Oo. Pag manghiram, pag tatanggihan, dapat may acceptance din. Kasi ako, manghirap ako, kahit abroad ako, nanghihiram ako Pero pag tatanggihan ako, okay lang. Kasi alam ko, hindi ikaw ang priority niyan. May own, yan siya, may own family. Or kahit sa pamilya, may mga naka-budget na yan At pag sinabi bang abroad, mayaman agad? Hindi. Pero, yun ang mga wrong perception sa mga tao. Kasi lahat ng abroad, inalahat sila, yan, abroad, maraming pera yan. Kapag post ka na, puro nga kain, puro nga pasyal. Oo, hindi nila alam yung mga post na yan. Siyempre, background lang yan. Makapunta ka sa isang lugar, pang souvenir lang yan. Pagkakain ka, alam mo pa pagkakain, bakit ilang beses ba, araw-araw ba nagpo-post ng pagkain? Hindi nyo alam, sa isang buwan, once lang yan. Tapos sa bahay niyan, sardinas na, noodles, udong. Hindi pala udong, yung yung Indomie. Indomie dito, at saka yung itlog. Yun ang kinakain. Ako, ko yan, sanay na sanay ako niyan, kasi yan ang gawain ko dati Pag lalabas, ibig sabihin, pag lalabas ang OFW, ikaw OFW, lalabas, minsan lang yan. Dumating ba sa punto ng buhay mo na yung hirap na hirap ka na sa trabaho na gusto mo nang umuwi at naalala mo yung pamilya? Dumating yan. Alam mo yung pagod na pagod ka kasi nga sa trabaho, ang trabaho hindi naman yung light lang, yung ganon. Pag trabaho, buong buhay mo, sinusubsob mo dun Tapos maghintay ka ng off ng isang linggo, isang araw lang. Pagod ka na, mag-give up ka na, pagkatapos wala ka pang pera, wala ka pang naiipon. Syempre mag-self-pity ka niyan. Tama na nga, gusto ko nang umuwi. Ganito, ganyan. Sa pagod lang yan. Pero, kahit gaano ka kapagod, naisip mo pamilya mo, shit, hindi pa pala tapos yung obligasyon ko. Meron pa akong ganito. Wala pa akong napuntar. Ganito, ang dami mong maiisip. Minsan, ang mga, single. Kasali na yan, pressure. Pressure sa pagiging single. Wala nang love life. Tumanda na sa abroad, yung mga pinapadalahan mong mga kapatid, mga ganun, nauna pa sa'yo. Yung mga ganun, nadagdag sa obligasyon mo. Yung daming pressure na susuko ka na dapat, pero alam mo, sa buhay, pag wala ka na din pera, pag susuko ka, lalong walang mangyari sa buhay din Okay, so maraming salamat at we would like to congratulate in behalf of Matulungin Pinoy. I know later on, magiging certified mommy ka na. Kailan nga? Next week. Next week. It's a girl, right? Yeah, it's a girl. Congratulations. So, ito yung pinaka-iyak
ipon sa abroad. So from being a waitress and now you're working as a receptionist and you have your own flat now. So Ay, wala, sagtan. congratulations. Ano lang talaga yung set your goals. Ano yung ano bang tawag nito? Regardless of your salary, by the way, little or big, pero manage to have it. Stupidity is beauty with own prayers, by the way. Kasi kung may goals ka, walang pagdadasal, walang, alam mo yun, dapat araw-araw mo yung isink in sa isip mo na, ito ang gusto ko, ito ang gusto ko. Kahit maglakad ka, ito ang gusto ko, ito ang gusto ko. Paano ko to ma-achieve? Yun yung mga ganyan eh. Ang buhay po ng OFW ay nakadepende sa trabaho. Kung ang trabaho mo ay nasa office, meron kang day off, masaya ka, depende sa kung ano ang iyong trabaho sa loob ng opisina. Pag ikaw naman ay nasa front desk, nakadepende din sa mga tao na kasalamuha mo sa araw-araw. Pero sa mga OFW, ang pinakamahirap po na trabaho ay ang domestic helper. Sila po ang kadalasan na naabuso, sexually abused, physically abused, emotionally abused. Sila po ang kadalasan ay walang mga day off. Kaya karamihan po sa ating mga napapanood na naabuso ay ang ating pong mga OFW na mga domestic helper. Ang kanila pong trabaho ay hindi madali. Overall, gaya nga po na inyo napanood, general, lahat po ng klase ng trabaho na sa bahay ginagawa po nila, maliban sa nagbabantay ng mga bata, maliban sa naghahatid sa kanila sa paaralan, pag-uwi, trabaho, hugas, plansa. Kaya ang akin pong pakiusap sa ating mga kababayan na meron pong mga kamag-anak sa abroad, ninyo pong alamin, tanungin nyo po kung ano po yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, kung ano po ang kanilang kalagayan. Tanungin po natin sila ng walang karugtong na pangungutang. Yun po bang pagtatanong na merong totoong pag-care sa kanila? Tinatanong mo kung ano ang kanilang kalagayan, kamusta sila, yun po ay talagang malaking katuwaan sa kanila. Sapagkat alam nila na bagaman sila ay nalulungkot dahil malayo sa pamilya, alam niyo po mga kaibigan, mga kababayan, mga kapwa ko Filipino, ang pagiging domestic helper po ay hindi madali. Sila po ay pumunta dito sa ibang bansa para magtrabaho nang hindi po nila alam ang kanilang pupuntahan. Kumbaga yun po ang tunay na, yun po ang tinatawag na pakikipagsapalaran. Hindi na alam kung ano, sino ang amo, mabait ba o hindi. Hindi po katulad sa mga nag-apply ng office, nag-apply ng iba't ibang trabaho kasi nakikita nila yung amo nila mismo, pinagtatrabahoan nila. Alam nila kung ano, alam nila kung pwede ba lang tanggapin o hindi. Pero ang mga domestic helper po, lalo na pag sila ay nasa agency, talagang nakaranas po sila ng pang-abuso sapagkat pagdating po nila doon mismo sa bahay, hindi naman po sila in-interview, hindi naman po sila tinanong. Kumbaga, sinalang agad sila sa trabaho na hindi nila alam ang ugali ng kanilang pupuntahan. At isa pa, ang napakahirap po doon, iba't iba po ang kultura. Hindi po nila kabisado yun pong kultura, yun pong lingwahe. Kaya minsan nagkakaroon po ng sigawan, napagalitan. Kaya ang napakahirap po talaga ay ang trabahong domestic helper. Kaya sa ating pong mga kababayan, pag kayo po ay pinadalhan ng pera, gamitin nyo na lang po sa tamang paraan. Mahirap po ang trabaho, talagang napakahirap. Wala po silang day off, hindi po sila nakapagpahinga. Meron po akong mga kaibigan na hanggang alas 12 ng gabi nagtatrabaho pa, tapos madaling
sa umaga, maaga gumising para magtrabaho ulit. Atin po silang tanungin, atin po silang kamustahin, atin pong ipakita sa kanila dahil sila po ay pumunta dito dahil sa isang layunin, may ahon ang pamilya sa hirap. Makaahon sa kahirapan, bagamat hindi alam ang pupuntahan, bagamat walang kasiguruhan, ay nakikipagsapalaran para lamang po sa kinabukasan ng pamilya. Marami po akong kilala dito na nagrereklamo, wala po silang magawa dahil nga po ay katulong lamang sila at wala po silang boses, sapagkat pag ginawa nila yon, pwede silang mapagalitan, pwede silang saktan, kaya wala po silang ibang gawin kundi sumunod sa kagustuhan ng kanilang mga amo. Swerte po, hindi naman po lahat ganon. Meron pong mga mababait. Depende po sa, yun nga po, depende sa amo. So, atin pong gamitin sa tamang paraan yung pong mga perang pinapadala. Ito po ay buhay, dugo at pawis, maging pagkatao ang kanilang iginugol para lamang po sa mga sahod na yan. Pagkatanggap nyo po, pasalamatan nyo. Huwag nyo pong baliwalain at gamitin nyo po sa tamang paraan. Huwag po yung puro gastos, huwag po yung puro material. Sila dito, marami akong nakikita dito na sa ukay-ukay pumupunta. Bumibili na ukay-ukay, tapos nakikita ko yung mga kamag-anak nila. Ang gaganda ng mga damit, branded. Kung kumain, kung gumastos. Samantalang dito, nagtitipid. Dahil nga, para lang makapagpadala para sa pamilya. Isipin nyo po yung sakripisyo. Malayo na sa pamilya, hindi pa sapat yung pagkain. Marami pong mga ganon dito. Kaya para sa ating mga kababayan, tingnan nyo po yung dalawang klase ng OFW. Meron pong ibang mga OFW na successfully financially stable na dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Meron naman pong iba na hindi pinalad, umuwi na wala nang buhay, umuwi na walang pera, umuwi na, yun po ang tingnan natin. Hindi po habang buhay ay nandito kami sa abroad or nandito sa abroad ang inyong mga mahal sa buhay. Hindi po forever ang abroad. Kaya dapat yung mga perang pinapadala, ipunin at gamitin sa tamang paraan. Ako po ay patuloy na magbibigay ng update ng mga buhay ng OFWs. At akin pong pasalamatan ang lahat po ng mga nag-subscribe sa aking channel. Asahan nyo pong makakatulong po ako sa inyo. Lalo tigit po sa buhay ng ating mga OFWs.
Hey guys! Instead of going to the top of Burj Khalifa, we ended up here in ground floor and we're trying to have a picture of this big dinosaur skeleton. So I will give you the entire picture of it. Kegiatan. Hi! Dito tayo, be.